What's up guys? It's me Vlogjack and welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel huwag niyo kalimutan na i-click ang ating subscribe button. Sama niyo rin ating bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Alright. So yun mga paps, at yung video natin for today is magpapalit po tayo ng ating brake pad gawa ng ito. Pudpud na siya, as in pudpud na siya. Pagka inikot ko siya, ayan o, diba, naririnig nyo, ayan o, tunog bakal na at wala na yung pad nya mismo. So yung likod, gano'n na yung tunog. Yung harap, ito. Check na lang din natin kung okay pa. Pero kung ano, pag pinalitan natin, syempre pareho na. So nandito yung mga gamit ko. So ito yung papalit natin na brake pad. Nabili natin sa Shopee, pang Inmax Aerox. Ito yung pangharap. Dan ito yung panlikod naman niya. So yan, parehong sa Shopee nabili. Mura lang yan. So tatry natin kung okay. Dating gamit ko is TTGR. Ngayon, ito naman yung na to 1101. So lahat try natin. Mura lang yan. Nabili ko siya ng set na 198 pesos. Pareho na yan. Dati kasi yung TTGR 135. Harap tsaka likod parehong 135. So yan, try naman natin yung medyo mahal lang konti kung gaano katagal. So yung brake nito nung napalitan ko, tagal din, mga 1 taon din ang nakalipas simula nung nagpalit tayo nun. So ngayon dahil yung tunog niya is yan, ganyan na. Ayan o, tunog bakal. Alam niyo na yan. Pag ganyan is palitin na. So tara, baklasin na natin. Alright, so magsisimula tayo sa likod. Binaklas ko na muna yung mga cover niya. Ayan, kailangan kasi natin ito tanggalin para matanggal natin to. Pero kahit naman na hindi tatanggalin to, kung meron lang akong tools na ano, yung magandang close wrench, pero wala kaya para hindi ma-lost thread to kasi madaling bumilog to ayan yung nuts na yan. Kaya ano na lang, tanggalin natin to para hindi ako mahirapan. Alright, so yan, baklasin naman natin to. So magagamit na natin tong ano, nabili ko sa Shopee na yung malambot. Ayan o, yung napiplex dito sa ilalim, gawa ng mahirap dukutin. Alright, so ito maganda talaga to. Alright, so baklasin natin doon sa ilalim. 12 yung size nya, gamit ng impact para mas mabilis. Alright, natanggal ko na. Hindi ko na napakita pero wala, madali lang talaga siyang ano, tanggalin. Gawa ng meron kang ganitong tools. Malaking bagay talaga. Ayan siya. Tanggal ko na yung mga tornilyo niya. So tanggalin na lang natin itong pipe ko. Alright, so nabaklas na natin yung pipe. So baklasin na natin, tanggalin na natin to para makita natin kung ano na lagay ng ating brake pad. Ayan, sobrang dumi. Alright. So yun guys, nabaklas na natin. So as you can see is wala na talaga. Ayun, bakal sa bakal na. At angat na yung piston. So ano natin, baklasin na natin to. Alright. So yan. So ito, nakikita nyo naman, wala na talaga, bakal na. So sa pagbaklas nito, tanggalin muna natin itong itong parang wire na to. So kailangan nila ng pliers para mahugot yan.
Ikutin nyo lang. Yan. Madali lang naman siya ikabit ulit kasi meron naman siyang parang nasusundan nyo na ganyan. Kaya hindi kayo malilito dyan. Ayan. Same din dito. Tapos saka nyo siya itulak. Ayan. Tapos yan, pwede nyo siyang baklasin ng pagganyan. So, ayan, ang itsura niya. Animoy, parang natanggal na yung ano pala. Pinaka tawag dito. Brake pad niya mismo, kaya pala bakal sa bakal na. Kasi ito yung isa. Ayan. Ito meron pa, kasi walang parang wala pa bakal na rin siya. Nalipis na rin. Tapos yan. Angat yung piston. So, mamaya gagamitan natin ito para lumubog siya ulit. Pero baklasin muna natin ito para malinisan ng konti. Ayan, hilahin nyo lang siya pataas. Ayan. Ito yung mga goma niya. Ayan, madumi na rin. So, kailangan linisan. So, mamaya pagka nilubog nyo to, ilubog na pala natin, kailangan patanggalin natin to, yung pinaka mechanism niya. Ilubog na natin, luluwagan muna natin doon sa taas para hindi pumatok. So ito yung brake master brake caliper sa likod. Kaya luluwagan muna natin siya. Gamit natin is this. Kasi kapag nilubog natin yan is puputok tong nasa taas, masisira. Kaya luwagan natin siya or i-open natin. Ayan. So check na rin natin kung mayroon pang laman. Konti na lang yung laman niya. Pero pagka hinang natin yan, inangat natin yung piston, aangat yan bigla. Right. So yan, brushin lang muna natin. Bago natin i-press, paangat. Ito. Kasi binabalikan lang talaga ito. So gamit natin yung C-clamp pang press nito ng ating piston. So luwagan muna natin. Yan, malaking bagay na meron kayong ganito. Yan, lagay lang kayo dito ng towel o something na cotton para maprotektahan nyo yung caliper natin. Then saka nyo siya higpitan. So kaya binuksan na natin doon para hindi pumutok doon. Kasi pag pinress natin to is syempre umaangat yung brake fluid. Ayan. So press natin siya hanggang pinakadulo. Ayan. So ayan, ganyan siya. Ito yung brake pad natin. Wala na talaga. Ubus na rin yung ating disc brake. Atin yung hindi magkakaroon ng parang mga dumi-dumi. So pag okay na yan, ito yung goma din yan. Ito dapat pinapalitan na ito eh. Pero dahil wala tayong, hindi natin napaghandaan, hindi tayo nakabili, eh pagtyaga muna natin to at lagyan muna natin ng grease. Yeah. Tapos ito yung brake pad sa likod pang NMAX rear. So makikita niyo naman rear NMAX rear. Pwede rin yung pang sniper ang bilhin niya.
So yan, na-press na natin to at nilinisan. So pag ating brake fluid, so yan na siya, umangat siya. Medyo madumi na. Kaya lagyan natin siya ng cover dito. Yan. So ganyan siya. Mamaya pagka nalagay na natin yung brake pad, bababa ulit yan. Unahin natin itong parang tanso na to. So madali lang naman to. Kasi may parang guide na siya kung paano. Ayan. Pag nilagay nyo siya, kailangan yung saktong fit niya. Yung fitting. Mararamdaman nyo naman yun pagka nilagay nyo, binalik nyo. Kasi pag nagkabaliktad kayo, hindi nyo siya mapapasok tulad yan pag binaliktad nyo. Ayan. Kaya susundin nyo lang yung pinaka-sizing niya mula dito. Medyo madami pa. Siya. Ayan. So pagka-fitting na siya, ayan, lagyan muna natin ng ating dito naman ang sizing naman dito, merong malaking butas at maliit na butas. So hindi kayo mahirapan kasi yung bakal niyan may size naman, ito yung maliit, ito yung malaki. So ganyan siya pag binalik. Pero syempre, yung goma huwag niyong kalimutan. Ito yun. Ayan, ganito. Pag binalik yung goma. Ayan. So, lagyan muna natin ng greasy dito para maglaro dun sa loob. Ayan. Tapos dito rin. Parang plate siya. Tapos sa kanya ibalik tong goma. Yan, sa kanya i-press. Yan. Pag di pa kayo satisfied, pwede niyo po ulit lagyan. Yan. So pag okay na, nakabit na rin yung pinaka-stanso. Yan. So ilagay na natin tong pinaka-brake pad niya. Yan. So pagbalik nito, inahin nyo lang siya banda dito. Yan. Kailangan pasok siya dito sa ilalim. Yan dito. Sasakto nyo. Yan.
Ayan. Yan, ganyan siya. Hindi siya pwedeng lumabas dito sa pinaka stopper niya dito. Ayan. Ganyan siya. Ayan, so maganda yung fitting, sakto. Tapos sunod nyo naman ito. Ayan, so pagbalik nyan, ito dito sa bilog. Tapos pag ganyan. Ayan. Ganyan ang itsura niya dapat. Tapos saka nyo ilalagay itong eto. So ayan, nalinis na rito. Ayan, lagyan natin ng konting grasa. Sa pagbalik nito, dito yung pinaka nguso niya. Ayan. Tapos yung butas dapat nakikita nyo. So meron itong maliit na butas. Ayan. So yung maliit na butas nakikita nyo dapat. So yan, nakikita nyo yung maliit na butas na yan. Kasi dito nyo ipapasok yung pinaka spring, yung tinatawag natin na parang alambre. So ganito siya. Ayan, para may lock. Tapos dito rin sa kabila. So ganyan din siya. Ayan, so ganyan lang. Hindi nyo siya dapat sasagad. Yung tamang sakto lang siya sa may size. Tapos yan na. Ibalik na yung pinaka ano tawag dito, brake. So pwede nyo siya ilagay. Balik. Ayan. Alright, so yan, tapos na tayo sa isa. Nabalik na natin siya. Ayan o. So, ayan, back to ano na siya ulit. Hindi na, kahit pa parang hindi na tunog ba, kalata. Tama naman yung pagkaka-skip natin sa taas. Ayan. Ayan o. Ayan, okay naman. Ayan, sakto lang. Alright, so doon naman tayo sa okay na yung likod. Balik na lang natin yung ating tambucho muna bago tayo magsimula ulit sa harap. Alright, so nabalik na natin yung ating pipe. So nalagay na natin sa likod. So ayan, green na ulit siya. Ay, kulay green na yung ating brake pad. So check na lang natin kung gaano siya katagal itatagal, at yung pinaka ano niya, kung matibay ba pagka nag brake. So next naman natin yung sa harap. So ito naman ilalagay natin. So same procedure pa rin naman kung paano natin siya binaklas at pinalitan ng brake pad. So tara, simulan na natin ito sa harap naman. So syempre gagamit tayo ng special tools, special screw na flower type, kasi yung nut natin dito is flower type. Ayan o. Medyo kunakalawang na eh. Ayan. Ayan siya. Nung una nahirapan ako, pero dahil sa impact eh malaking tulong at nabaklas ko siya. Alright. Ayan na.
Alright, so nabaklas natin. Ganun lang kadali dahil sa impact. Yan, yung harap medyo makapal pa naman. Ayun, gawa ng hindi ako masyadong gumagamit ng brake sa harap, so siguro ayun, makapal pa eh. So yun, ito siya, yung brake natin sa harap, medyo makapal pa siya, pero siguro palitan na rin natin. Total, pinalitan na rin natin yung likod para man parehong bago. So same procedure pa paano yung ginawa natin dun sa likod, eh ganun din. Linisan lang natin ng konti, tapos luwagan natin yung dito sa taas, gawa ng syempre para dito pumutok at pwedeng ikasira nito. So yan o. Yeah. So yan, meron pa siyang brake fluid, bagong bago pa. Right, yan siya. Tapos tinanggal ko na rin yung yan. Palitan natin siya ng bago para naman parehong bago. Ito, linisan lang natin. Right. So yan, pagka naman yung piston yan, automatic aangat naman yung kanyang fluid. Yan o. Kala mo tubig lang, no? Kulay blue yan eh. Konting grasa lang para magkaroon siya ng lubricant dito sa loob. Tapos kabit na natin tong bagong brake pad. Yan. Yung luma eh makapal pa naman, pero syempre dahil pinalitan na natin yung likod, ay palitan na rin natin yung harap. Nandito na rin naman eh. So kabit na natin. So yan. Ganyan siya. Ay, nakalimutan natin yung ano, yung
to. Ito yung nag-aangat sa brake pad natin, kaya siya umaangat dahil dito. Ayan siya, pagka nilagay nyo yung lock, ganyan ang itsura. Ayan, tapos yung ganyan ito, ayan o, ilagay dyan. Tapos hindi lalagpas yung pinaka muso niya dito sa stop. Tapos ganyan magiging itsura niya. Ayan, nakalagog yung piston. Alright, so balik na natin. So balik na natin to. Balik na natin to dito. Yan, ganyan lang siya. Ilubog nyo lang muna. Tapos yan, sakto. Nakala mo parang tubig lang. Yan, tapos aapaw yan. Kaya lagi may pang support tayo na ganyan. Para laging protektado. Yan, sikipan lang natin siya ng tamang sikip. Alright, so sikipan na natin siya. Check lagi yung butas kung pasok. Yan, para hindi siya ma-low thread. Alright, so yun na. Tapos na. At nakabit na natin yung ating green na brake pad. Ayan, so nakalapat na siya. Alright, so yan. So pareho na natin pinalitan yung harap tsaka likod. So ito yung palitan natin. So itong harap ko medyo makapal pa, siguro pang reserva na lang to. Pero ayan, baka madulas na rin to. So tabi na lang natin yan. Ito yung likod na natanggal, kaya siguro kaya nawalan ako ng bigla ng brake sa likod at bakal na ayun, hindi natingat eh. Right, so yun, tapos na siya. At adjust ko na lang yung fluid para kumapit ng gusto yung brake natin. So yun, so hanggang dito na lang ating video. So always remember, lagi yung check yung mga bagay-bagay sa motor natin, lalo na tong brake, importante yan. At always ride safe. Yun lang, peace out.